Diba, no? As long na yan ay salita ng Diyos. Amen. Amen. Ay iisang Espiritu. Amen. Magkakaintindihan kayo. Abila para sa salita ng ating Diyos. Let everything that hath breath praise ye the Lord. Hallelujah. Lahat ng mahina, pagpurihan ng Diyos. Hallelujah. Glory, glory, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise God. Pag hindi ka marunong sumamba, hindi ka para sa Lord. Praise God. Kanina yung ginawa natin, nag-ehersesyo lang yun. Amen. Pag hindi ka marunong magsamba sa Diyos, hindi ka para sa langit. Let everything that hath breath praise ye the Lord. Hallelujah. Glory, glory, Jesus. Hallelujah. Praise God. Praise God, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. Praise God. Alam ko po, pag dito ako sa Manila, hindi ako mag-preach. Kasi wala nang mga kakilala sa akin at walang may alam na pastor ako. Ito talaga nag-iisang may kasalanan. Kasi doon ako dati sa Paranaque, doon ako ilang pastor o wala ng church. Sabi ko sa pinsan ko naman, sabi ko, huwag mong sabihin na, pastor. Ito lang mas nahirapan ko mga Tagalog. Yun po sa inyo. Ano pa kasi yung buhay ko, may Bisaya, may Ilonggo na eh. May Kamayo pa. Sino yung Kamayo dito? Wala? Sino? So, halo-halo na po. Amen. But we have same spirit. Kaya lang naman po ang presensya. Ilan pa yung mga Tagalog, manalang pa lang isang kanal. Nandito din ang Diyos mga kapatid. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Salamat po sa opportunity, Pastor, na binigay. Hindi ko po akalain na tatayo talaga ako dito. Amen. Praise God. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa Revelation chapter 3, verse 20. And it says, Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come into him and will, hindi ko na mabasa, sup with him and he with me. Ang Panginoon po ay nangangatong ngayong araw na ito. Do you believe in that? Praise God. Psalm 27 verse 8. Sige daw, sabay-sabay nating basahin. 27 verse 8. Last verse, John 15 verse 5. Amen. For without God, we can do nothing. Shall we all clap our hands to Jesus? Praise the very first of the loving pastor to pray for the word of God. Yes, Lord. Yes, Lord. Narito po ang yung before kung saan ay pangako, Panginoon, pangako na kung saan ay gagamitin para sa inyong mga hinihinala. Nagtitiwala po kami na ang nabago sa pamamagitan po ng lingkod po na lalabas sa kanyang labi na ang salita po Panginoon ay aming mapapakita. Itinudulog po namin sa pastora na kung saan ay gamitin lamang ng naaayon sa iyong kalooban upang sa gayon ay malaya ang makapamusa sa bawat isa sa
Ilong ko maayo ng aga. Bahala ka mo da. Masakay. Kamusabutan. Amen. Praise God. I-translate niyo po sa mga Tagalog kung hindi nila ako maintindihan. Pero, maintindihan. Maningkamot yun na mag-Tagalog. Amen. Praise God. Ngayong umaga nito mga kapatid, dadalhin ko kayo sa topic ko, the empty spot. Amen. May teachers tayo dito. Maraming mga empty spot dito. Amen. Last Sunday, ano ba dito? Last Sunday, anong topic ko? Sino makapagsabi? Ha? Ito si ate. Ayaw ko mag-preach na walang nag-response eh. Si ate. Last Sunday. Ha? Christian Brigade. Anong supporting verse? Wala. Nagrinig lang sila ito. Basta na ano? May coffee siya eh. Spiritual dictate. Escalations 5:1. Oh, spiritual dictate. Praise God. Nag-connect siya mga kapatid. Hindi ko alam bakit ganito din. Praise God. But sometimes, there will be a spiritual decay. Praise God. Pag mayroong empty spot. Amen. Akala natin mga kapatid, tayo'y nagsisimba every Sunday. Okay na. Tayo'y naglalaro ng mga instrumentong to, tumutugtog na sa Sunday school, nag-preach. Okay na. There is something missing. Kaya tayo mabaho sa harapan ng Diyos. Amen? Praise God! Ayaw mo, gusto ko nga. Okay lang, Pastor? Praise God! Kaya tayo minsan mabaho yung ugali natin. Minsan, meron tayong hindi pagkakaintindihan sa word pag sa putol. Nag-church naman ako. Preach. In fact, tumutugtog ako sa church eh. Pero bakit sabi pa niya, ang ugali nga hindi nagbabago? Dahil baka may naiwan ka. There is something missing in your life. Kaya bakit hindi ka nag-grow as a Christian? Walang grow, walang nangyari. Sa isang Christian mga kapatid, pag mayroong empty spot sa buhay. Amen. Praise God. Sa bahay namin mga kapatid, araw-araw, tumatawag si Mami Daddy. Araw-araw yan. Because I believe I have always a spot in their lives. Mayroon ako sa buhay nila. I have an empty spot sa bahay namin. Mayroon ako, kahit wala ako doon, mayroon akong room. Nag-gets niyo ba mga kapatid? Amen. Praise God. There is an empty spot in your lives. Kaya ganyan ang buhay mo. Bago-bago lang mga kapatid, yung 19 years old na anak ni Kim Atienza, nagpakamatay. Right? Sa Japan mga kapatid, ang daming nag-suicide. Ang daming nagpapakamatay. Ganyan ang buhay pag hindi mo naintindihan that there is Jesus can feel the emptiness in your life. Amen. Mayroong Panginoon na nagtutulong sa emptiness ng buhay mo. Kung mayroong lang isa na nagsabi, praise God, sa anak ni Kim, hindi niya alam eh. Kahit saan siya pumunta, nagdi-disco. In fact, umalis siya dito sa Pilipinas kasi may emptiness na siya. Dito pa lang sa Pilipinas, there is something missing sa buhay niya. Lumayo siya, pumunta siya sa ibang bansa, pinuno niya. Naakala niya, pag gagawin niya ang lahat, kayang punuin ang spot na yun. Hindi mo mga kapatid. Kahit anong gawin mo, hindi mo kayang punuin yun. Kung meron lang
na may Diyos na nagmamahal sa kanya, hindi sana nagpakamatay ang batang niya. Kaya church, humayo po tayo. Preach the gospel. Someone says, brother and sister, Jesus loves you. Hinahanap ka ng Diyos. Praise God. In the Garden of Eden, mga kapatid, the first empty spot. Kung i-imagine natin sa Garden of Eden, mga kapatid, praise God, araw-araw kausap nila ang Diyos. Araw-araw, praise God, there is a genuine, praise God, there is an intimacy. Imagine yung kausap nila ang Diyos. Palagi yan. Genesis 3:8. They heard the sounds of the Lord God walking in the garden. God came to the same place at the same time in the cool of the day. The familiar mating place, mga kapatid, nakakausap ng Diyos. Hindi umalis ang Diyos, but same place. Praise God. Amen. Yung atender, I miss my time with you. Sino may alam na? There was just waiting in an old familiar place. An empty spot beside him where once I used to wait. To be filled with skill and wisdom for the battle of the day. I would have passed him by again when I gladly heard him say, I miss my time with you. Guminaw ang ginong may sulat. Na-miss ka ng Panginoon. Yes. Oh, I miss my time with you. Sabi ng Diyos, Adam! Na-miss ko yung kausap ka. Early in the morning, he heard the sounds of the Lord, God walking in the Garden of Eden. Adam said, where? And the Lord said, where art thou? Hindi sa ibang lugar hinanap ng Diyos, in the same spot. Amen. Hindi ka hanapin ng Diyos na kung saan successful ka. Hindi ka hanapin ng Diyos kung saan busy ka sa trabaho mo. Hahanapin ka ng Diyos sa empty spot kung tuwing mo siya nakakausap, kapatid. Oh, where art thou? I miss my time with you. Praise God, na-miss ng Diyos kung saan nakakausap niya early in the morning. Hinahanap ng Diyos ang boses mo. Sa gabi man, sa umaga man, hinahanap ka ng Diyos. Praise God. An empty spot of a broken fellowship. Praise God. Nung nagkasala si Adan, mga kapatid, sinubukan din niya ang punuin ng empty spot na yun. Nagtago siya, mga kapatid. Sinubukan niya kumuha ng fig leaves para itago ang kanyang sarili. Ano ba yung bubog sa Tagalog? Walang sapat, hubad. No? Sa harapan ng Diyos, mayroon tayong saplot, pero kung nagkakasala tayo, hinalis na natin, mga kapatid, ang saplot na binigay ng Diyos sa atin. Kaya natin palitan ang awareness. Kaya natin palitan ang saplot na binigay ng Diyos sa atin. Sinubukan niya. Sinubukan niyang magsuot, pastor. Kumuha siya ng fingers. Akala niya, sa pagkuha ninyo, ay may suot siya. Pag may kasalanan tayo, ipapahiya tayo ng mundo. Hallelujah, aalisin niya, mga kapatid.
kapatid, ang binigay ng Diyos na holiness sa atin, na binigay ng Diyos na sablot na hindi ka magiging bumad. Praise God. Hallelujah. Amen. Sad to say, pag may mga kapatid tayong umalis dito sa church, huwag natin tinignan silang bumad. Amen. Let's welcome them back. Minsan kasi, praise God, pag mayroong mga kapatiran na nagkakasala, titingnan din natin sila ng may sala. May kasalanan, kaya minsan hindi sila bumabalik. They are longing na babalik sana sa empty spot. Pero tinitingnan natin sila na para din bumalik. Pray for them. Please, God, lead us. Kapag yung sa sugatan. Sugatan po sila mga kapatid. Next mga kapatid, the man who always return to fill the spot. Sino ba yun? Sa buhay ni David, mga kapatid, dumating din siya sa pagsubok na iniwanan niya ang spot niya. David is a man God's after own heart. Grabe no? Sabi pa ni David, mga kapatid, kung babasahin niyo ang buong Psalms, David is hunger. David is the soul of tears. Grabe mo yung mayroon siyang thirsty. Mayroon siyang palaging uhaw siya. Mga kapatid, sa presensya ng Diyos. Pero tumating sa buhay niya, mga kapatid, na iniwanan niya ang spot. Dahil baka dumating siya sa point na mayroon ng karagahan. Minsan kasi, wala tayo sa presensya ng Diyos, hindi sa trials. Hindi sa mga pagsubok. Wala na tayo sa presensya sa Diyos kung nasaan ang panalangin, nasaan ang blessings. Doon tayo na nawawala, mga kapatid. The empty spot of David, mga kapatid, ay nung hindi na siya nag-involve sa sarili niya. Meron ng Bathsheba eh. Hindi na ako sasali sa prayer meeting, mayroon na akong negosyo eh. Come on. Hindi na ako sasali sa conference, busy ako. Mayroon na akong batch pa. Iniwalan niya ang spot niya. Dumating din ako sa point na ganyan. Hindi. Nung akala ko, mga kapatid, I was so busy in my work. Kaya nagsabi ako sa pastor namin sa Lavo. Sabi ko, Pastor, ayaw ko na mag-service ko. Ayaw ko na ayaw ko na mag-sulit. Ayaw ko na mag-preach. Kasi 5 kaming pastor. So, every month, meron talaga kaming schedule. So, sabi ko, hindi na, bigyan mo na sa kanila doon. Siya akala ko, I'm okay. Basta nagsimba ako. I'm okay kasi nandito naman ako palagi. Nagsisimba naman ako. Pag iniwanan mo pala ang ibinigay ng Diyos sa'yo, praise God, maaaring masira ang buhay mo. Amen. Amen. Kung iniwanan mo siya kasi ano nangyari, nagkasakit po ako. Nagkaroon ako ng mayuma. For 6 months, bleeding po. Non-stop. Bleeding. Kasagsagan ng COVID, Pastor. Hindi pwedeng magpa-hospital. Kasi kasagsagan ng COVID. Sabi ng auntie ko sa Davao, Mel, pag pupunta ka doon sa hospital, pag mamatay ka, ikaw lang mag-isa, hindi ka namin pag-ibig. Tapos konta ka kay na mami daddy. Sabi ko, Dad, nagkaka-anxiety na ako. Sabi na, nag-pray doon. So,
Hindi ko na kaya, parang sakit na, sakit, grabe na yung bleeding ba. Malakas na talaga. Yung Pampers na extra large, kaya ko yung punuin, 4 na beses ko yung exchange. Sorry sa ano. Then I realized, hindi ganito ang buhay na gusto ko. Hindi ko gusto na ganito. Sunday morning, I pray. I surrender. Lord, you are my healer. I preach your word. Sabi ko, nag-preach ako na you are the healer. Allow me to experience that. Amen. Amen. Pagkatapos ko ng prayer, mga kapatid, parang iba. But there is power. There is a healing touch, mga kapatid. Pagkatapos ng prayer, ang laki ng tubo na lumabas. Then, Monday pumunta ako sa doktor. Yung mayoma ko, biglang wala. Kaya kita ko ngayon sa sama ko yan. Nadala ko sana. Dumating na naman ang katigasan ng ulo ko. Okay lang? Ganon. Inahit na ako, pastor. Sabi ko, uuwi na ako lang mami daddy kasi mga doon, I'm part of the ministry. Sa dapat nag-ministry naman ako, pero iba talagang gawain. Sabi, involved naman ako. Nag-ano na naman ako sa work. Nagpaka-work na naman ako. Bumalik ang mayon ako. Kung matigas ang ulo eh. Kinausap ako ni Daddy. Sabi ni Daddy, alam mo sa tuwing-tuwing tingin ako sa'yo. You look like Jonah. Umiyak ako kapatid. Kasi malaki akong maayos sa magawain eh. Mag-isa na lang kasi. Sabi ko, ayaw ko kasi mag-work ng ministry kasi ang hirap mag-ministry pag hindi ako single, ito ako. Namatay na yung eldest son ni Daddy, ni Pastor. So, sabi ko, ayaw ko mag-ministry. Wala akong kapartner sa ministry. Ang hirap kaya, Pastor, di ba? So, ayaw ko naman babae, lalo ng babae. So, nagkasakit ako ulit. Bumalik ang ayoma. Nahiya ka naman ko, sabi, Lord, help me. Tapos ang tigas ng ulo mo. Lord, heal mo ako eh. Bumalik na eh, kasi matigas ulo mo. So, I resigned from my job. I quit from the BPO industry kasi ang BPO kasi toxic siya eh. So, iniwanan ko ang BPO. I decided to fully resign. And then, na-operahan ako February 2023 sa mayoma ko. Bumalik ako. Pag ang Diyos pagdidisiplina sa'yo, masakit. Amen? Pero realize ko, pag ang Diyos pagdidisiplina sa'yo, masakit. Bumigay ka ang pinatay eh. Ganon pa rin kabuti ang Diyos. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon mga kapatid. Praise God. Meron tayo mga kapatid. Si David mga kapatid, araw-araw yung pag-ano natin, yung pagsisimba natin, pag-praise, hindi sapat yan. Si David nga, hinuhubad niya, nagpupunta siya ng saklot, di ba? Ganun siya mag-worship, sinabihan siya ng asawa niya, parang ang tanga. Di ba, para tayo ang tanga sa harapan ng ba? Basta sa harapan ng Diyos, kaaya-aya tayo na. Ang pagdidisiplina ng Diyos, namatay ang anak ni David. Huwag mo yung tayong disiplinahin ka ng Diyos, masakit eh. Mga people, huwag kayong maghintay na disiplinahin kayo ng Diyos. Masakit po mag-disiplina ng Panginoon. Namatay. Then you realize, mga kapatid, not by power, not by might, but by the Spirit of God. Na-realize ni David na hindi ang trono niya, hindi ang kapangyarihan niya, hindi ang babae niya, ang makasatisfy sa puso niya. It's not but by the Spirit of God.
bago natin ma-realize, Lord, not by might, not by power, but by your Spirit alone. Nasa natin, you can do nothing without Him. Praise God. The empty spot of a distracted heart. District, gaano ba ka-busy ang busy na araw mo? How busy is your busy day? Gaano ba ka-busy ang araw mo na hindi mo na hindi mo nakita? Na hindi mo paglaanan ng kahit isang oras sa Diyos? Praise God. Amen. Gaano ka ba ka-busy na hindi mo kayang paglaanan ng oras sa Diyos? Amen. Bishop Lord. Bishop sa ilalim ng bangs mo. Praise God. Do not let me bag. Salamat. Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Amen. Whole week, mga kapatid, pag hindi mo pinaglaanan ng Diyos, that is vanity. That is not meaningless. Iwala, kung maubos mo ang buong araw mo, pagos higa ka, parang may kulang. Maubos ang whole week mo, sasabihin mo parang may kulang, Lord. Because there is an empty spot. Yung kalabaw, mga kapatid, may kabaw dito. Sino may kalabaw? Yung kalabaw, mga kapatid, bago yung magdadaro, bago gagawin niya lahat ng gawain niya sa kanyang amo, kita mo yan, luluhod mo na yan. Luluhod. Yung kalabaw, bago niya, sino may kalabaw ko yan? Dito. Yung farmer dito, bago niya gawain ang lahat ng pwedeng ipagawa ng amo niya, luluhod mo na siya. Ganyan sana tayo, mga kapatid. Na bago natin simulan ang mga gawain natin, mayroon sana tayong submissive na heart. Ibigay muna natin sa Panginoon, parang halad ba? Parang yung halad sa ano? Alay. Na Lord, ngayong umaga to, marami akong trabaho, pero iaalay ko to sa iyo. Para ba may guidance ka? Para ba hindi magiging magulo ang buhay mo? Estudyante, bago tayo papasok sa paaralan, Lord, mag-aaral ako. Iaalay ko ang pag-aaral na to para naging matuwid ang pag-aaral mo. Pero tayong estudyante na parang walang direction din ang buhay kahit pag-aaral. Kasi yung pag-aaral niya, hindi niya inaalay sa Panginoon. Amen. Si David, mga kapatid, bago niya simulan ang mga pagalituntunin niya, mayroon siyang prayer. Praise God, every morning, every day, mga kapatid, mayroon siyang prayer. Morning, noon, at night. Ganyan si David, mga kapatid. And one thing, na bakit gusto siya ng Panginoon, hindi saging hari siya. But gusto siya ng Panginoon dahil bumabalik siya sa Diyos. Pag alam nang may kasalanan siya, bumabalik siya sa Diyos. Sabi niya, do not cast me from your presence, O Lord. Sabi niya, renew unto me the joy of thy salvation. Lord, linisin mo ang puso ko at isipan ko. Renew our right spirit within me, O God. And cast me not away from your presence, Lord. Restore unto me the joy of thy salvation.
mahal siya ng Diyos. Kasi umaamin siya, Lord, may kasalanan akong nagawa sa iyo. A complete surrender with God, yan ang hinahanap ng Diyos. Huwag tayong masyadong lumayo. The empty spot of David, mga kapatid, ay hindi niya iniwanan. Hindi niya tinagalan. Kundi bumalik siya kung saan nakakausap niya ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Masyado na bang matagal ang empty spot niyo? Masyado na bang iniwanan niyo? Check niyo daw ang puso niyo ngayon. Baka kasi masyado nang matagal. Don't stay long in the desert. Amen. Huwag mo masyadong, hallelujah, magstay ng long sa deserto ng buhay mo. Hanapin mo ang Panginoon. Hanapin mo kung diin mga isol. Praise God. Adonai, tubig sa iyong kinabuhi. Kahit ang lakas natin mag-worship, kahit ang lakas natin, praise God, tumatakbo, tumataloy, malakas, pero walang presensya ng Diyos. Praise God. Hindi powerful ang Christian, mga kapatid, pag walang prayer life. Amen. Kahit nga kami preacher kahit nga kami pastor, di ba? Hindi namin feel mag-preach pag walang prayer and fasting. Kasi nga, it's not about us. It's about Jesus. It's not about you. It's about Him. Amen. Hallelujah, hallelujah. The empty spot of sin, distance. Mayroon tayong distansya sa Diyos pag hindi natin napunuan ang spot na yun. Amen. Napipil nyo ba mga kapatid na parang layo mo sa Panginoon? Napipil mo ba na nandito naman ako nung nagsimba ako ng linggo, nung umuwi ako sa bahay, parang wala akong narinig na salita ng Diyos. Realidad tayo mga kapatid. Nagsisimba naman ako ng linggo pero dumating ako sa simbahan, nung umuwi ako, wala akong lakas. Bakit parang wala akong naririnig? Kaya na-check ako kanina. Sorry ko sino nakaalala ng Word of God. Minsan kasi parang bingi tayo. Pag nandito tayo sa church, binging-bingi ka. Pag wala ang presensya ng Diyos, binging-bingi ka mga kapatid, hindi mo naririnig kahit gaano kanindot ka ganda ang mensahe ng Diyos. Pag wala kang prayer. Bago tayo pumunta sa church, ito po muna natin yung mga pulot natin. Lord, I'm going to church. Let your word tell God. Hallelujah. Papasok sa pusong isipan ko. Kaya tayo hindi nag-grow. Kasi naging bingi tayo mga kapatid. Bago tayo pumunta sa church, let's pray muna. Amen. Amen. Hallelujah. Makikita sa isang Kristiyano mga kapatid na nag-grow siya pag ang prayer life niya maayos at matuloy mga kapatid. Let's begin to prepare the altar. Kung sira man yung altar, it's time to check and repair. Prepare natin mga kapatid. Build your altar again. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Let us clap our hands to Jesus. Hallelujah. The empty spot in the church, it's your first love. Kailan ka ba na unang na-in love sa Diyos?
In love na in love. Sa girlfriend ko, in love ka parang kang tanga eh. No? Lalaki, kahit anong sabihin ng babae, parang tanga. Ibibigay lahat. Ibibigay ko ang buwan. Ibibigay ko ang yun, sapol na. Pag in love daw tayo, praise God, ibibigay natin. Kaya nasa nahanap ng Diyos saan na yung first love mo sa Diyos. Yung bang hindi ka nagre-reklamo sa gawain ng Diyos? Kasi in love ka eh. Yung lalaki, kahit gaano kalayo yung babae pupuntahan eh. Hindi nagre-reklamo. Yung asawa ko dati, parang North and East kami eh. Nasa Cotabato siya, ako naman, nasa Surigao. Sa Bislig. Pero kaya niyang biyahin. Ay layo eh. Layo niya. Kaya niyang biyahin na ganun kalayo. Mga bundok kasi. Lalampasan na mga bundok. Kaya biyahin kahit malayo. Kasi in love. Kaya natin gawin para sa Diyos ang lahat. Pag nandoon yung first love natin. Amen? Praise God. Hallelujah. Pag nandoon ang unang pagmamahal sa Diyos, kaya natin gawin lahat. Shall we clap our hands to Jesus? Amen. Hallelujah. Tatapos na mga kapatid. Last, the prodigal son. Yung prodigal son, mga kapatid, mayaman ang ama niya. Kayang ibigay sa kanya ng ama niya ang mga niya. Pero umalis ang prodigal son. Umalis siya, mga kapatid, na blessed. Kasi nakuha niya lahat ng kayamanan niya. Napakalayo niya, mga kapatid. Praise God. Pero minsan, praise God, hindi siya itinaboy ng kanyang ama. Alam niyo na yan eh. Hinintay siya ng ama niya nang bumalik. Nung nakita siya, mga kapatid, tumakbo pa ang kanyang ama. At niyakap siya. Kung umalis kayo dito sa church, hinihintay kayo ng pastor yung bumalik. Alam niyo ba yung mga upuan mo? Alam ng pastor yan kung saan kayo nakaupo. Pag wala kayo, sabi na pastor, kaya hindi kayo nakasiba si brother si sister na. Ano kayong nangyari? Yung kami sa church eh. Alam namin kung sino kung wala sa church. Alam namin kung ilang beses ka na hindi sumunod. Hindi nagkipag-fellowship ng Santi. At hinihintay ka ng pastor na bumalik. Lalo na ang ating Panginoon. Hinahanap ka palagi mga kapatid. Where art thou? Saan na kayo yung anak mo? Praise God. The empty spot is not a judgment. Yung empty spot mo, yung prayer life mo, yung nakikita mo bakante na, nung parang napapansin mo na ang layo mo na, it's time to go back. Pwede ba natin palakpakan na natin Jesus knocking at the door. Behold, I stand and knock at the door. Papasungin mo ako sa buhay mo ulit. Behold, I knock at the door. Dati ang buhay mo magulo. Dati ang buhay mo hindi nakaayon sa Diyos. Lumayo ka. Nagbago ka. Iniwan mo ang Diyos, pero ang Diyos nanatili kung saan ka. Amen. Amen. Lumayo ka. Lumayo ko. Kung ano-ano nang ginagawa
Hindi umalis ang ama niya kasi ang alam ng ama niya, babalik ang anak ko. Magulo ang buhay mo dati, inayos ng Diyos. Praise God. Jesus Christ did not remain on His throne. Nung nagkasala tayo, nung wala nang kaaya-aya sa ating buhay, mga kapatid, hindi ang Diyos na natili sa trono niya. Bumaba siya, kapatid. Ilalay niya ang kanyang buhay para mayroon ka na namang direksyon. Amen. This morning, mga kapatid, gusto ko lang ipaalala sa inyo na kahit gaano man kasama ang ginawa mo, mahal ka ng Diyos at hinahanap ka ng Diyos. The steadfast love of the Lord never ceases. In fact, it was renewed every day. Mahal ka ng Panginoon, kaya bawat umaga, ang pagmamahal niya ay bago. Kahit gaano ka kasama, pero pag tuwing umaga, pagising mo, bago na naman ang pagmamahal ng Diyos sa iyo. Ilang beses kang nagkasala, but every morning, God renewed His love for you and me. Ganon kabuti ang Diyos, mga kapatid. Sa kapwa natin, bibilangin ang mga nagawa nating kasalanan. Pinapaalala ang ating mga kasalanan. Pero ang Diyos, bawat umaga, praise God, binabago niya ang pagmamahal niya sa iyo. The steadfast love of the Lord never ceases. Check your heart today. Check imong kinabuhi. Baka mayroon ng empty spot. Praise God, maraming suicidal na nangyayari. Maraming nagpapakamatay ng mga young. May mga mental health issues sila. Alam niyo kung sino lang ang pwedeng magbago niya. Sino ang pwedeng mag-fill in sa spot na yan? Only Jesus. Amen. Kaya mo i-heal yung mga dinadain mo. Kasi marami na po ngayon, may parang nangyari mental issues, mental health. Lalo ngayon eh. Kasi kulang na ang Diyos sa buhay nila. Shall we all stand, mga kapatid? Praise God. Check natin ang buhay natin. Kaya siguro hindi ako nag-grow. Kaya siguro ang baho ng ugali ko. Kaya siguro yung pride ko. Hallelujah, yung attitude ko. Kasi walang ka ng prayer life. A relationship, mga kapatid, ay kailangan ng komunikasyon. Sa nag-asawa, husband and wife, pag nag-aaway yan, walang communication yan. Agree, husband and wife? Hindi mo kinakausap. Hindi mo naman kaaway ang Diyos. Hindi mo naman kaaway ang Diyos. Kakampi mo siya, kapatid. Bakit hindi mo siya kinakausap? Hindi natin kaaway ang Diyos. Amen. Bakit? Praise God. Let's check our heart, mga kapatid. Check natin yung altar natin. Check natin, mga kapatid, baka matagal mo nang iniwanan yan. You always have a spot sa buhay ng Panginoon. Kaya tayo nahanap. Where are thou? Hallelujah. Hallelujah, Jesus.
hinahanap ka ng Diyos. Namimiss niya ang boses mo. He was just waiting in an old, familiar place. Hallelujah. Sana may puso tayo kagaya ng David. Na ma-recognize natin ang ating mga kamalian. At mamalik tayo sa Panginoon. Pag-ibig ko natin dito natin mga mata, itaas natin ang bawat niya po natin lugar na walang laman, dako, sabi niya mo, kapit sa Philippians chapter 2, verse 5 to 8. Sinabi po doon ay siya pagkaman Diyos na hindi niya inaakapagpapagay niya sa Diyos. Kung po sa hinabag niya ito, sa kanyang ano po ibig sabihin na po? Siya po noong nagpahayag sa laman ay hinanap ako. Pinatawag tayo ni Linis, ginawa ka na. Alam niyo po ba yung empty spot ng Panginoon ay ikaw? Sabi nga doon sa text sa Revelation chapter 3 verse 20, siya'y nasa pintuan ng iyong puso. Kumakatok. Isipin ninyo mo kapatid na ang Panginoon ay kumakatok sa inyong puso. Why? Bakit? Kasi ikaw yung empty spot niya. Tinupad niya yung kanyang pagka-Diyos na kanyang bravo, na kanyang paligid na kumabal dito para hanapin naman yung empty spot mo yun. Na yun ay ikaw. At kung nagkakayanan natin ng Panginoon, ikaw hindi kayang itagi ang empty spot mo ay ang Panginoon. We need Christ, we need God kasi siya yung ating empty spot. Kung nagkukulang ka, wala ka ng panalangin. Yung lugar ng panalangin na yun, na walang laman, bakit hindi mo ilagay si Jesus Christ? Yung iyong dinadala sa iyong buhay, yung iyong pangangailangan, na sa tingin mo walang solusyon, wala na magagawa mo, hindi mo ilagay sa ating Panginoon. Siya yung magpupuno sa empty spot na yun. Kung mayroon kang karamdaman, kailangan mo ang ating Panginoon. Pareho tayo, empty spot tayo ng Panginoon. Ikaw, empty spot mo rin ng Panginoon. Mahalaga ka sa Panginoon. Kaya na ang sabi niya, ako'y tumatayo sa pintuan ng iyong puso. Kumakatok dahil ikaw yung kulang sa akin. Ikaw, kumakatok ka rin ba sa Panginoon? Dahil ang kulang mo ay ang Diyos? O dinadala ka na ngayon kung sino ka? O dinadala ka na kung ano ang kalagayan mo ngayon? Pero sisiguraduhin ko
Panginoon, pumasok ka muli sa pintuan ng aking puso. Dahil may lugar ako sa aking paglilingkod na mayroong lugar. Mayroon akong lugar sa pagkilala ko sa iyo na ikaw ang pupuno. Ikaw po yung magpupuno sa lugar ng aking pusong panagdaman. Hindi yung trabaho mo, hindi yung karir mo, profession mo, hindi po yung pagkamalan ng ginagawa mo ang pupuno sa aking pagkatao. Kung hindi ikaw, Lord, binubuksan mo ang pintuan ng puso ko. Ako naman ang nag-aanyaya. Ako naman ang nag-aanyaya, Lord. Pumasok ka sa empty spot. Kung naiintindihan mo ang mensahe, ang Panginoong Jesus yun. Kaya na sinabi sa teksto, kailanman wala kayong magagawa. Di ba kayo nakasama sa akin? You are nothing. We need Jesus Christ to the empty spot. Kailangan ka ng Panginoon sa empty spot. Kailangan ka po. Kailangan kita, Panginoon. Hallelujah. Pwede ba yung kakilala mong lalaki o yung magkatabing lalaki magkakbayan kayo, yung babae sa babae, hindi ba kakbayan nyo? Nagkasulit na natin. Kung kayong mag-asawa, mas maganda. Come on. Alam niyo kung bakit sinasabi ko ng Panginoon sa akin, na ipag-pray mo yung kung yan ay asawa mo, kapwa mo lalaki. Dahil mayroong empty spot yung kakapit sa mga at kailangan niya ng prayer. Come on, let's pray. Mararamdaman mo na ikaw na nagpe-pray na mayroong empty spot. At sa pamamagitan ng prayer mo, ay mapupunan. Mapupunan.
on. Come on. Napapakinggan ko ba yung tinig na narinig mo? Tinig na maliit na hindi ang salita ko. Kung hindi salita ng Panginoon, na bumubulong at tagaan niya yung buksan mo ang iyong puso at siya papasok. At ahapong kasama ko. At diyan natin mararamdaman na napakadakila, napakabuti ng Panginoon. Ano, pag-pray mo yung katabi mo. Huwag kayong mahiya. Bago tayo magtapos, aawitin natin yung dakilang katapataw. Sapagkat siya'y mabuti na nagpuno sa walang laban na ito. Sabi ni Sister Hill, doon pala siyang makain, ginamit ng Panginoon upang may magpuno sa kanyang pangangailangan. Sa oras na ito, magiging dakila ang katapatan ng Panginoon kung i-open mo yung lugar sa iyong buhay na walang laman. Taas natin ang ating mga kamay. Habang tayo'y awit ng dakilang katapatan, pupunihin na ng pagmamahal ng ating Panginoon. Sige po, itaas natin ang ating kamay at sabihin natin, ibukan natin ang ating mga labi, magsalita natin kaisipan. Diba, Panginoon, ang makapunin mo? Sa isang katulad kong makasalanan na ngayon ay pinupunan mo. Di ba napakadakila ng iyong katapatan sapagkat ang walang laman na ito ay pinupunan mo ngayon? Hindi lang pinupunan, nililinis, pinapatawad pa. Hindi lamang pinapatawad, nililinis at ginagawang karapat-dapat ka. Ganyan kalaki na ang Panginoon. Kung nararamdaman mo na
dakilang Diyos. Maraming salamat po sa iyong salita. Ang katotohanan ay hindi pwedeng itangin na mayroon kami ng isa. Hindi namin pwedeng ikupli, itago ang empty spot na yan sa aming buhay. Ulit salamat sa iyong salita na nagbigay ng encouragement, muling nagpatunay, muling pinatotohanan mo na ikaw yung kulang sa aming buhay. Sa totoo, Panginoon, alam mo naman na hindi pwedeng ikubli na try kami sa aming sarili. Pero walang nangyari. Pero ngayon, salamat. Noong kumato ka sa aming mga puso, ito ang aming puso. Salamat at nagbigay din kami ng pansin at pinuksan namin, Panginoon. Salamat at nag-effort din kami dahil sa conviction na ikaw ay kumakatok. Gusto mo na unan, pumasok sa aming buhay. Salamat po, Panginoon, ang pakabuti mo. Salamat po sa likod mo na ginamit ng Pastor Melody, Panginoon, Pastor Melody, sa alam ko na mayroong pag-ministry na nakaatong sa kanyang balikat ng mayroong mga ganitong pagkakataon na makapakinig ng iyong salita sa pamamagitan niya. Pagpalain mo siya, Panginoon, naniniwala ako na magiging mabuti ka para sa kanya. Kami, mga taga-Buenavista, Panginoon, mga anak mo na kumilang ang naglilingkod. Salamat parati sa iyong salita na nagpupunan sa aming buhay sa pagkilala sa iyo. Sana, huwag na kaming mag-atin na umalis, paniwalain, kalimutan ang iyong salita at ang iyong kabutihan at ang iyong kahinang katapatan. Lagi mong isiksik sa aming mga pag-iisip. Ikaw ay importante sa aming buhay. Lagi mong ilagay sa aming mga puso na napakahalaga mo at ang iyong salita sa aming paglilingkod sa iyo. Kaya po maraming salamat ang iyong Diyos. Uuwi kami, babaunin namin, magsisimpleng pagkain, ang aming narinig sa loob ng isang linggo ito na magiging kalakasan ng aming buhay. Ingatan mo ang aming mga kapatid na naghahanap buhay. Ingatan mo ang mga eskwela namin, ang mga estudyante namin at ang puro namin na pumapasok. Ingatan mo sila, Panginoon, kayo hindi naman ang mga naiiwan sa bahay na nag-asikaso para sa kanilang mga mahal sa buhay. Simula sa pinakamatang hanggang sa pinakamatanda sa iglesia nito, idinudulog ko po kanilang buhay sa inyo. Alalahanin mo ang kabuuan ng United Pentecostal Church sa buong mundo at sa buong Pilipinas. Bawat iglesia ng mga pastor at mga anak nila. Alalahanin mo rin po, Panginoon, ang mga nasa bilang buwan lalo na ang mga walang kasalanan. Alalahanin mo rin po ang mga nasa ospital, yung po may karamdaman at wala, Panginoon. Tinutuloy ko po ang aming gobyerno. Simula presidente hanggang sa barangay council na sila'y maglingkod ng may katapatan sa iyo. Panginoong Jesus, ngayon, aking hiniharap at ipinagpapasalamat mga kongregasyon na nasa iyong kamay, na nasa ilalim po. Ang Baptist Church sa Buenavista, Kabuko, sila, ang Tuklong at ang Indang, Panginoon. Alalahanin mo po. Dakilang Diyos, maraming salamat. Umaasa kami sa iyong kabutihan. Uuwi kaming taglay ng busog, uuwi kaming taglay na may kasiyahan, uuwi kaming taglay dahil mabuti ka. At higit sa lahat, salamat sa paalala po. Salamat sa pagsaway, salamat sa pagpalo. Salamat po sa iyong salita.
ito'y magiging silbi na pag-ibig mo sa amin, ang pagmamahal mo. Dakilang Diyos, maraming salamat sa iyo ang papuri, karakanan, sa iyong dakila at makapangyarihang pangalan. Sa pangalan ng Panginoon Jesus. Sa pangalan ng Diyos. Sa pangalan ng Diyos. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Pwede bang pagpauna natin si Pastor Amel? Sa abot lang ng ating mga kaya, sa abot ng inyong mga kaya. Okay? Ayaw po. Maraming salamat po kung ano man po ating nagpagkaloob. God bless sa inyo.